Welcome back mga kaibigan. Dito ay pag-uusapan natin ang misteryosong Stonehenge. Paano ito nabuo? Sino ang gumawa dito? At ano ang silbi nito sa ating mundo? Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, ang Stonehenge ay isa sa pinakamisteryosong monument o structure dito sa ating mundo. Ito ay patatagpuan sa Salisbury Plain sa Wiltshire, England, na binubuo ng megalith. Ang megalith mga kaibigan ay isang prehistoric stone na kung saan ginagamit sa pag-construct ng mga monumento. Ang nakakapagtaka dito mga kaibigan ay pinaniniwalaan ng mga archaeologists na nabuo ang Stonehenge 5,000 years ago. Wala pang Biblia, wala pang mathematics, engineering, architecture, at transportation. Kaya malaking katanungan kung paano at bakit ito binuo. Ang Stonehenge mga kaibigan ay binubuo ng 93 lumps of stone. Hindi pa kasama dyan ang mga nawawalang bato nito. Ang outer circle nito ay merong 60 sarsen stones. 30 ang nakatayo at 30 ang nakahiga sa taas neto na tinatawag na lintels, at may bigat na 22 tons ang isa na kapag kinonvert natin sa kilos, ito ay 19,000 kilograms. Isipin mo na lang kaibigan kung gaano kabigat ang mga bato na to, at sa bigat neto ay makakabuo tayo ng mga tanong na paano ito nabuhat ng mga tao noon 5,000 years ago during Neolithic Age. Ibig sabihin, hindi pa naiimbento ang gulong. Isa pa mga kaibigan, ayon sa ilang geologists, ay ang mga bato neto ay galing pa sa Presili Mountains. Ang Presili Mountains ay 120 miles o 193 kilometers ang layo mula sa kinatatayuan ng Stonehenge ngayon. Dahil ang mga bato na to ay doon lamang matatagpuan. Kaya ang tanong na paano to nadala mula Presili Mountains papuntang Wiltshire na may layong 193 kilometers at sa bigat neto na 19,000 kilograms na walang ginagamit na transportation ay isang malaking misteryo. Isa sa teorya mga kaibigan ay maaari na gumamit daw ang mga builders neto ng large wooden rollers para maidala ito mula Presili Mountains papuntang Wiltshire. At ang teoryang ito ay posible at very interesting. Kaya lang, alam nyo ba mga kaibigan kung ano ang mangyayari sa kahoy pag pinatungan mo to ng isang bagay na may bigat na 22 tons? Ito ay mawawasak. Ibig sabihin, malabo na ito ang ginamit ng mga builders para mailipat ang mga megaliths na to na may layong 193 kilometers. Baka wala pang 1 kilometro ang nalalakbay neto ay sira na agad ang wooden rollers. Ang pagkakagawa rin dito ay napaka-advance sa panahon noon. Ito ay merong tenons na may perpektong mortise holes para pagkonektahin ang uprights at lintels nito. Mga kaibigan, ang nakakabilib dito ay usually ang tenons at mortise holes ay ginagamit lang sa mga kahoy dahil mahirap itong pukitin. Kaya mapaisip ka na lang kung paano ito nagawa sa mga bato na to na ang gamit lang ay primitive tools. Isa pa sa mga teorya mga kaibigan ay maaari na ang bumuo sa mga to ay ang mga giants. Sila ang nagbuhat mula Presili Mountains papuntang
wheelchair. At sila rin ang nag-construct dito. Posibleng tinuruan at tinulungan di umano ng mga extraterrestrials o aliens. Dahil masyado itong advance at masyado itong mahirap para sa mga tao kung tao man ang gumawa dito. Ngayon mga kaibigan, ay pagpalagay natin na giants o aliens nga ang may gawa dito. Ang tanong ay bakit nila ito ginawa? Ano ang silbi nito sa ating mundo? Isa sa mga teorya ay isa raw itong templo at sementeryo na ginagamit na kung sino man ang nabuhay noon upang sambahin ang tinatawag nating creator. Isa pa ay sinasabi rin ng iba na baka raw ito ay representation ng ating solar system. At panghuli mga kaibigan ay pinaniniwalaang ang buong Stonehenge daw ay isang malaking astronomical calendar. During summer solstice o ang pinakamahabang araw sa buong taon ay nagkakaroon ng alignment ang ating araw, buwan at ang Stonehenge. Sisikat ang araw mula sa hillstone nito at titigil sa perfect position ng Sarsen Circle. Ibig sabihin lang nito mga kaibigan ay meron talagang dahilan kung bakit binuo ang Stonehenge. At hindi lang coincidence na nakatapat ito sa alignment ng sunrise during summer solstice. Ito ay talagang sinadya. Take note mga kaibigan, nabuo ang Stonehenge noong panahong hindi pa nadidiskubre ang mathematics at engineering. Kaya napaka-advance at intelligent na kung sino man ang may gawa dito. During summer solstice din mga kaibigan ay nagtipon-tipon ang mga tao sa Stonehenge para masaksiyan ang pagsikat ng araw at ang pagtapat nito sa center ng Sarsen Stones. At itong pagdiriwang na to ay ginagawa rin daw ng ating mga ninuno noong unang panahon. Libong taon na ang nakakaraan. Sa isang dahilan na hanggang ngayon ay isang malaking katanungan sa atin. Sinabi ko kanina mga kaibigan na pinaniniwalaang binubuo ito ng 93 Sarsen Stones. Kaya lang, ang nakatayo na lang sa Stonehenge ngayon ay 50 stones. Dahil maaari na ninakaw ng iba dito ng mga naunang sibilisasyon. Mga kaibigan, ang Stonehenge ay punong-puno ng misteryo at katanungan na wala pang kasiguraduhan kung kailan natin masasagot. Ang alam lang natin ngayon ay parte ito ng ating kasaysayan na malabong mabura. Ikaw kaibigan, sino sa tingin mo ang may gawa ng Stonehenge? Tao ba? Giants? O aliens? At ano ang totoong dahilan kung bakit ito ginawa? I-comment mo ang iyong opinyon at magkakasama natin yang pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat nating tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.